Tagal na nit, no? At serbisyong publiko ang sagigan at gabay sa ikauunlad ng pamayanan, ang Sagip ng Bayan. Sagip ng Bayan. Narito na ang pagdambalang walang takot sa komentaryo at may puso para sa serbisyong publiko, ang inyong mga lingkod bayan, Dan Zulueta at June Anzores. Sagip ng Bayan. At Mindanao. Ito ang inyong katropa, June Anzores po. Wala po, absent po yung ating katandem. Ang ka-riding ang tandem natin si Gun Equalizer Zulueta. Pero ganun pa man po, sabi nga po, ang balita dapat ibalita, no? Kaya nga po, siksik ang balita po natin ngayon at yung mga pangyayari na gaganap po sa ating mga kapaligiran, lalo na ngayon, yung sinagawang transport caravan. Ayaw po nilang sabihin, ayaw nilang aminin yung kanilang sinasagawang protesta ay bilang pagtundi na doon sa gustong mangyari ng ating gobyerno na ibasura na po yung mga bulok na sasakyang tumatakbo sa kalsada. Ayan po, maganda po yung ating mga tatalakayin tungkol dyan. At tungkol naman po sa hamon din ng ating gobyernong Duterte na patunayan daw di umano ng ating mga barangay chairman na hindi sila protector ng droga, no? Kaya nga po yung ating mga mapipitik at ika nga po'y mapupuna at yung pong ating mapapansin, ika nga po'y medyo kami inyo pong mga pagpasensyahan. Dahil itong aming sasabihin, ito galing naman po sa damdamin ng ating mga kababayang ika nga po'y nagpapasahod at nagpapasweldo sa inyo. So, umpisahan po natin, no? Pero pag-usapan muna natin ngayon, ano ba nangyari sa araw na ito? Ano ba nangyari doon sa sinasabing pag-aaklas? Pag-aaklas pong masasabi? Yung sinasabi pong huwelga ng bayan. Pero hindi nila inaamin na huwelga ng bayan dahil wala yata pong nag-participate na mga mamamasada. No? Yung po mga tinatawag po natin mga naghahanap buhay din po mga driver. Kanina nga po, habang ako'y bumibiyahe, sumakay po ako, tinesting ko pong sumakay ng jeep. Titignan ko po sana, kung talagang nagtagumpay, yung sinasabi pong huwelga, yung sinasabing transport caravan na mga operator at mga jeepney driver. So, doon po natin nalaman, marami sa kanila hindi pala po nakiisa. Dahil ang katwiran po ng ating mga kababayang mga driver, bakit kami makikiisa kung magugutom naman po ang aming pamilya? May katwiran, hindi po ba? Dahil kung talaga naman pong ika nga po pag-iisipan, yung sinasabi nga pong pag-aaklas, o yung pag-ika nga po yung sinasabing protesta, sana po pag-isipan din po. Saan nga ba kukuha ng makakain itong mga mamamasada? Pero ako'y naniniwala naman po kapag halimbawa po na hindi nagkaroon ng pagkakaisa ang ipinaglalaban, baliwala po yung laban. Baliwala po yung sinasabing protesta. Gaya nga po yung sinasabi kanina po nung Pangulo na nagpasimuno po nitong transport caravan, na hindi raw sila pinansin ng LTFRB sa kanilang mga panawagan tungkol nga po sa phase out. Actually, ano ba yung phase out? Phase out ng mga sasakyan. Wala ba tayong view rito? Wala ba tayong picture? Hindi ko pa
Pero okay tayo, malabas yung ano ha, boses, baka mamaya daldal ako ng daldal rito. Walang, meron po, okay, sige. Kaya nga po yung sinasabi natin, ano nangyari? Ano ba? Ano nangyari dun sa pinaglalaban kung hindi naman nagkakaisa yung mga mamamasada? Oh, hindi po ba? Kasi ang laban po ngayon, hindi po pwedeng laban ko, ikaw hindi ka lalaban. Dapat may pagkakaisa po ang ating sambayan ng Pilipino, lalo yung mga hinaing na dapat pong makarating sa ating mga kinaukulan. Tulad nga po na sinasabing LTFRB. Ang laban po ngayon dito, hindi natin malaman kung itong usapin na pagpapalit ng mga bulok na sasakyan o tungkol naman po ito sa mga sasakyang gustong gawin ng ating gobyerno. Alisin na po yung mga tinatawag pong gumagamit ng krudo, yung gumagamit ng langis, yung gumagamit ng mga tubig, gaya po ng radiator. Hindi po ba, kapag ikaw ay may sasakyan at ginagasolinahan mo yan, kinukruduhan mo yan, natural, lalagyan mo din ng langis yan. At para hindi mag-overheat, kailangan lagyan mo ng tubig. Pero yan po, mga kababayan, kapag yan po ay naging electronics jeepney na pong sinasabi, wala na pong tinatawag na radiator. Ha? Wala na rin po tinatawag na gagamit ka pa ng tangke ng gasolina, tangke ng krudo, para maglagay ka ng krudo. Hindi po ba? O yun, differential, may differential kaya po yung sasakyan na yan. Kung electronics na pong masasabi, itong mga sasakyan na gustong gawin ng ating pamahalaan. Maganda rin naman po ang nga po yung sistemang gustong ipatupad ng ating gobyerno. Kasi nga po, mga kababayan, dito po sa mga nangyayari po, no, sa nakikita natin, kung tayo sumasakay po ng jeep o sumasakay po tayo sa mga pampasaherong sasakyan, minsan din po hindi natin maiwasan na makonsume at mainis. Hindi po ba? Magbabayad ka ng tamang halaga ng iyong pasahe, 8 pesos. Hindi po ba? Siyempre kapag nagbayad ka ng 8 pesos, yung sasakyan po, sabihin natin na hindi man siya maganda, dapat komportable yung mga pasahero. Marami pong mga jeep ngayon, mga kababayan, na pagsakay mo pa lamang puro sa istribo ng sasakyan, abay matitibo ka na. May nakalawit na tornilyo. Pag halimbawang nataas-taas ang ulo mo, may tornilyo nandun sa tuktok mo, butas yung ulo mo kapag halimbawang nauntog ka ron. Pag sandal mo naman, may tornilyo pa rin nakalabas. Yung pong sandalan na nga po'y ng mga pasahero, halos warak na rin. Pagdating naman po rito sa upuan, malulusot ka. Bakit? Yung pala pong inuupuan mo, abay wala na pungpong, wala na rin kahoy. Kaya ang problema po, bayan ko, pag upo mo, magugulat ka. Akala mo may kutsyung ka, yung pala lulusot ka rin sa ilalim nitong jeep. Kaya nga po, kung meron pong katwiran ang ating mga namamasada na kontrahen yung ipinanunukala, yung gusto po ng ating gobyerno na gawing pong electronics jeep, yung mga sasakyan para hindi na po bumubuga ng makakapal na usok. Wala na po. Ika nga po yung magiging maayos. Pero sinasabi naman ng ating mga mamamasada, mga operator, driver, gusto namin yan. Wala namang problema Maganda yan. Kung maganda para sa inyo, maganda rin sa amin. Pero ang pinagtatalunan dito, bayan ko, yung ika nga po'y pagbabayad. Paano ba ang gagawing pagbabayad? Magkano ba ang halaga ng sinasabi nga pong electronics jeepney? Yan po yung sinasabi natin. Magkano po ang halaga niyan? Basta kwentado po ng ating mga mamamasada at mga may-ari na sasakyan, aabot daw po na mahigit 1 milyon yan. O paano nga naman daw nila ma-avail kung wala naman silang nga po pagkukunan po ng nga pambayad doon sa electronics jeepney na gustong nga po ipamahagi ng ating gobyerno. Pero iba pong kapag sinabi mong ipamahagi, ibibigay mo yan. Kapag sinabi mong ibibigay, libre yan. Kapag libre, wala pong bayad. Diyan po nagtatalo ngayon. Ano ang pinagtatalunan? Ang bayad daw po sa isang araw ng electronics jeepney, nababayaran mo, hulugan mo, 800 po isang araw. Babayaran mo yan ng 5 taon. 5 years contract.
Yung kukunin mong electronics jeepney. So, magkano po ang kinikita ng bawat driver? O kapag sila'y namamasada, ayon sa akin mga nakausap ng mga driver, kapag ika nga po'y may pasok, kumikita sila ng 400. Kapag halimbawa naman pong may okasyon, tulad ng Pasko, bagong taon, o mga celebration, kumikita naman po sila ng 1,000. So, maliwanag po, bayan kong Pilipinas, 1,000 yung sobra. Yun po yung kikitain ng driver. Ngayon, magkano po yung tinatawag pong boundary sa isang jeep? Kapag ang boundary po, mayroon po tinatawag na 500. Kapag maganda yung sasakyan mo, 700. 800. Straight po yun, pinag-uusapan natin dito. Kapag halimbawa po, lumagay ka na lang po sa medyo 700 o 500. Hindi natin malaman kung straight po ito. Pag sinabing straight, 24 oras po tumatakbo yung jeep nyo. Nagbabayad ka ngayon ng 700. Sigun po yun sa operator. Kung may konsensya yung operator, pwede pang sabihin nga, magpahinga ka muna at babawasan ko yung boundary mo. Paano kung si operator naghahabol din ng pambayad sa jeep, naghahabol ng pang maintenance? Kung halimbawa may sasakyan nga po sila at nasisira, dapat po may pagkukunan din sila na mga perang ibabayad sa mekaniko, pambili ng pyesa. So, maliwanag po, bayan. Kung mayroon pong mga tinatawag pong nagba-boundary, abay po yung sinasabing 800 na hulog sa isang araw po dito sa tinatawag na electronics jeep. Nako, saan nga naman po kukunin yun? Paano babayaran po yun? Doon pa lang sa boundary. Kung halimbawa ako si operator, kukuha ko ng driver, kailangan bayaran ko si 800. Hahabulin po ng driver po yung 800. So, kailangan sumobra sa 800. So, kung paano po, mahina ang biyahe, makukuha niya ba si 800? Minsan mo, may tinatawag nga pong lost boundary. Pag sinabi pong lost boundary, kulang po yung boundary. Doon po nagkakaproblema si operator at itong si driver. Nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Kaya po napakalaking problema. Dapat tinitignan din po ng gobyerno at tinitignan din ng mga operator at driver yung po'y magiging maganda para sa kanila. Ang gobyerno po, ito nga po sinasabi natin, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap ko ang isang driver operator diyan po sa Bulacan. Diyan po naparalisa yung mga sasakyan diyan po yung tinamaan ng tinatawag po nila na transport caravan. Yung transport caravan po, ang tinamaan po yung taga Cavite, taga Bulacan, dito sa Maynila, dito sa Metro Manila, mukhang hindi naramdaman. Pero ang tinamaan po, yung Bulacan. Pero ang sabi po naman, hindi ko nababanggitin, kung sino itong Pangulo, na isang mamamasada. Sabi nila, hindi sila magpa-participate. Bakit daw ako hindi ka magpa-participate? Ito'y karapatan nyo bilang operator at bilang mga jeepney driver. Kasi kung magpa-participate kami at wala rin mangyayari sa aming pinaglalaban, wag na lang. Yun po yung sinasabi nila, wag na lang. Kasi wala rin namang mangyayari. Ano ba yung walang mangyayari? Ito po yun. Medyo pwede itong totoo, pwede pong hindi totoo. Ang gusto po ng ating mga mamamasada, ibigay ng gobyerno. Ibigay ng gobyerno yung tinatawag nilang electronics jeepney. Ibigay ng libre. O paano ang sistema? Pwede raw pong livelihood program. Yung may kakayanan po, ang kukuha ng sasakyan, na hindi naman po sila masasaktan. Pero dito po, kapag meron pumasok na ganyan mga usapin, alam naman po natin dito may bidding. Kasi kanino ba dadaan itong tinatawag na electronics jeepney? Siyempre dadaan niya kay gobernador. Dadaan niya kay congressman. Dadaan po niya kay mayor. Dadaan po niya kay konsyal. Dadaan din po yan sa pangulo ng mga driver. Ilan po yung mga
lalagyan mo ng grasa. Yung lalagyan mo ng gaas. Para itong si electronic jeepney, mailatag po sa kalsada. So, totoo po, mura lang kung tutuusin. Di baterya para ka lang mayroong laruan na tumatakbo sa kalsada. Ang problema rito, bayan ko, kapag di baterya po, hindi naman po sinasabing superpower. Yung sinasabi nga pong hindi ka nga gagamit ng gasolina, gagamit ka naman ng kuryente. O saan ka magpapakarga ng kuryente? Hindi po ba? Sigurado may bayad din po yan. O dito na po yung sistema ng pagbabayad. Hindi naman po tinatawag na magbabayad ka ng yung magbabayad ka ng cash sa kinunan mo nitong electronics jeepney na to. Meron po tinatawag na beep card. Automatic po yun. Kung saan ka kung beep card ang pinag-uusapan, maghuhulog ka, hulugan mo si beep card, doon mo babayad. Kanino si beep card? Pagdating naman po sa paglo-load ng kuryente, kanino po si kuryente? Hindi po ba? Marami pong sistema ng corruption. Pumasok na naman po yung corruption dyan. Doon po sa mga katiwaldas dito sa ating gobyerno. Marami pong padulas na dadaanan. Kaya nga po yung sinasabi natin, maganda yung sistema. Pangit lamang po yung magpapatupad. Kaya nga po yung sinasabi natin, saan ba pupunta itong ating mga kababayan? Medyo mali yata yung pangalan ko, yung Jun Asures, na wala si N. Papagalitan ako ng tatay ko. Binago ko apelyido ko. Okay, sige po. Sige. Punta naman natin po itong sinasabi ng ating gobyerno. Tungkol po sa... Ito raw, sabi po ito ni Pangulong Duterte. Alam niyo naman si Pangulong Duterte, pag nagsalita, hindi mo malaman kung joke o totoo. Kapag kumontra ka, joke. Pag hindi ka naman kumontra, pwedeng totoo. Alam niyo po ba yung kantang spaghetti pataas, pataas ng pataas, spaghetti pababa, pababa ng pababa? Dito po, may pauso yung ang ating Pangulong Duterte. Magiging pinakamababa na raw, mababang mababa, ang bilang ng mga sugapa sa ipinagbabawal na gamot ang ating bansa. Kung makakatapos siya ng 5 taon, kung buhay pa raw siya, ito yung sinasabi niya. Idinadagdag ni Pangulong Duterte na magpapatuloy ang brutal na giyera kontra droga hanggang matapos ang kanyang termino. Yun po yung sinasabi niya. 5 years. 6 years pong manunungkulan. Ang ating Pangulong Duterte. Dito po yung hamon niya, bababa raw o mababawasan yung mga adik dito sa ating bansa. Paano kaya niya gagawin yun? Ako'y naniniwala naman po pwedeng gawin. Pwedeng gawin po. Okay, basahin ko muna po ito. Pwedeng gawin ng gobyerno yung sa usapin na ika nga po'y droga. Paano niya ito gagawin? Babasahin ko muna po itong nakikinig sa atin si Mr. Romeo Fernandez, Lolita Leonardo, Brazil Nanfer. Ito, share sa mga mayayaman yata yung project na yan. Ano ba mangyayari sa susunod na modernisasyon? Ito po yung sinasabi nga po tungkol po rito sa Egypt. Kapag ako tinanong niyo po dyan sa Egypt, tulad yung rin po ako, magtatanong din po ako, ano nga ba mangyayari? Sige na, ibigay na natin yung, babalikan ko po mamaya itong kinukomentaryo ko tungkol dito sa pabawas daw po ang droga. Unahin ko lamang po itong nagtatanong sa ating mga nakikinig, nanonood, ano nga ba mangyayari kung sakaling matupad, pinapangarap ng ating gobyerno, wala ng krudo, wala ng langis, wala ng tubig na ilalagay sa jeep, at ang gagamitin na lamang po electronics jeepney, di kuryente. Ano nga ba mangyayari? Una pong mangyayari, yung mga auto supply magsasara.
marami na namang mawawala ng trabaho. Bakit? Aba, siyempre po, ang auto supply, bilihan po yan ng mga tornilyo. Patay rin yung negosyo ko. Ha? Kasi po, sa mga hindi nakakaalam, may negosyo po ako, may isa po akong maliit na shop. Ang trabaho po ng shop na yun, bumunot ng mga baling tornilyo sa makina, sa axle stud, sa block, sa preno, ha? Ano pa ba? Ano yung trabaho ko? Yun, yung mga bumubunot po ng mga baling tornilyo na sasakyan. Bumubunot din po ako ng baling tornilyo sa ulo ng tao. Hindi po, joke lang po yun. Ang sinasabi po natin dito, marami pong mawawalan ng hanap buhay. Ha? Para po yan nung mausutong ang tarpaulin. Hindi po ba noon sa pelikula, kapag bago po ilabas ang pelikula, nagdo-drawing sila nung mga yung mga pelikula. Kung FPJ yan, si FPJ, nakasakay sa kabayo. Dinodrawing si FPJ, tsaka si kabayo. Dinodrawing din yung mukha ng mga kontrabida, direktor, o kung sino mang ika nga po nandoon po sa pelikula. Ha? Bida, kontrabida, mukha po nila. Nandoon po, dinodrawing. Pero ngayon po, nung mauso si tarpaulin, nung mauso si computer, aba, one click na lang po. Ipapasok sa computer, igagawa ng layout, igagawa po ng design. Wala pang isang oras po, ha? Papasok na po yung tinatawag na ni-layout sa pelikula. Oh, marami rin po nawala ng trabaho yung mga nagdo-drawing sa pelikula, yung gumagawa po ng mga tinatawag po rito, yung mga canvas na pinagdo-drawingan. Ganito rin po mangyayari kapag halimbawa itong Egypt ika nga po tinanggap, sabihin na natin tinanggap, gumana po sa kalsada, marami pong auto supply ang mawawala ng hanap buhay, ha? Marami rin pong surplus na mga bilihan ng mga piyesa ng sasakyan ang magsasara. Bakit po? Di baterya na lang po yung sasakyan eh. Hindi na siya gagamit ng krudo. Hindi na rin siya gagamit ng langis, grasa. Ano pa ba? Yung mga gamit po ng mga sasakyang na mga ginagamitan po ng mga ng gasolina, krudo. Kasi po, bibilin mo na lang yan. Ngayon, kung may resistor yan, resistor. IC. Yan po. Ang problema mo na lang, kuryente. Yan po magiging mangyayari. Wala nang auto supply, wala nang bilihan ng pyesa, patay kang bata ka kapag wala ng trabaho yan. Ha? Doon, sigurado po, madadagdagan na naman po yung ang ating mga kababayan na bugtong hininga na lang ang kinakain. Yun po yung sinasabi natin. Hindi, may maganda mang mangyayari po sa Egypt. Meron din po ikangay masamang mangyayari sa mga kumikita po rito sa mga dekrudong sasakyan. Yan, ika nga po, may matutuwa, may malulungkot, may mamamatay, may mabubuhay. Yun po yung sinasabi natin. Yan po, yan po yung sinasabi. Dito sa mga nakikinig po sa atin, yan po yung magiging resulta. Mayaman, yung mga mayayaman daw lang ang sa project na yan po. Hindi po. Yung mayaman po rito, talagang mayaman na. Yung mahirap, ayun, lalong magiging sa kahirapan yan. Kasi po, ang kikita lang dito, yung mayayaman. Yung mahihirap, gaya ng mga driver, wala. Sabi nga pong kausap ko kanina ng driver, aba, kung magkukuha ko ng 5 years na hulugan na Egypt, sira na Egypt ko, naguhulog pa ako dyan sa Egypt na yan. Hindi bali na lang. Yan po yung mangyayari, kaya po masalimuot. Ngayon, magtaka po kayo, ha, yung mga miyembro ng mga federasyon. Yung miyembro lamang po, hindi opisyal, ha. Kasi ito po yung sinasabi nga po na pwede mangyari. Ha? Maraming salamat daw po, sabi ni Brazil ng Fair. Go, Mr. Batico, salamat sa pagbati, Mr. Okay, salamat. Okay po. Yung sinasabi nga po natin dito, may maganda, may pangit. Yun po mangyayari rito. Yung sinasabi nga pong bulok na yung sasakyan niya, sira na yung sasakyan niya, hindi pa siya nakakabayad. 800 isang araw. Kukwentahin mo sa 30 araw yung hulugan na yan. 8 times 3, 24,000 sa loob ng isang buwan. Meron kang 12 months. Ha?
Paano mo kukwenta yan? 8, sinasabi nga po. oh, 2, 4, 8, 1. Ako, dito pa lamang po, nabobobo na ako sa math. Oh, 24,000 times 12. Patay kang bata ka. Ayan po yung sinasabi natin. Oh. Ang laki pong kwarta. Ha? Ang laki pong kwarta. Oh, yan po maliwanag. Sa isang taon, nababayaran mo 288,000 sa isang taon. Times mo ngayon sa 5 sa 5 taon. Swak na swak po. 288,000 times 5. Diyos mio. Patay kang bata ka. Oh. Si sasakyan, bulok na. Yung driver, yung operator, nagbabayad pa. Ayan po, yan po yung mangyayari sa ating mga nakikinig po ngayon sa ating programang Sagip ng Bayan. Okay. Yung sinasabi naman po natin, balikan ko lang po si droga. Si droga. Oh, ano mangyayari po ngayon sa ating bansa? Sabi po ni Duterte, Pangulong Duterte, sa loob na 5 taon, may 5 taon pa siya sa kanyang panunungkulan kasi naka-1 taon na siya. No, sinasabi ni Pangulong Duterte, nung siya'y tumakbo bilang presidente, sa loob ng 3 buwan, ubos ang adik sa bansa. Oh, binoto, nanalo. Yung 3 months po, hindi nakita, humirit po ng 6 months. After 6 months, hindi pa rin nauubos. Ayun ngayon, sinasabi niya ngayon po, pagkatapos na 5 taon ng kanyang panunungkulan, yung 5 taon pang natitira niya, ay mababawasan na raw po yung gumagamit po ng droga. Jesus Mariones, hindi po nawala. Hindi ba? Nabawasan lang. So, yun po yung sinasabi natin. Kasi po tayo, pag tayo wag naman po magagalit yung ating mga botante. Karamihan sa mga botante natin, uto-uto. Ha? Kapag pinangakuan, naniniwala. Oh. Kapag halimbawa naman na ipanalo mo na, hanapin mo na si panangako, wala na po yun. Kasi tayo mga bumoboto po, di ba sa atin, hindi naman lahat, uto-uto. Kaya nga po nagiging kasabihan na rin po nagiging biruan. Pinangakuan ka na, gusto mo bang ito pa rin? Ano ka? Nahihilo? So, yun po yung sinasabi natin. Minsan, tayo rin po ang dapat sisihin. Pero, ginagawa naman ng ating Pangulo, yung kanyang ikangay magagawa. O, isipin nyo po, siya lamang po, ang tanging Pangulo, na nga po binastos. Binastos bang masasabi natin ito? Binastos ang Senado, binaliwala ang Korte, tungkol po rito sa nga po'y pagbabalik serbisyo ni Police Superintendent Marvin Marcos. Oh, maraming mga nasyak. Maraming hindi makapaniwala. Oh, only in the Philippines, nagsayang po ng kwarta ang sambayanang Pilipino. Doon sinasabi nga pong sinagawang Senate inquiry kung saan po inimbestigahan po itong si Colonel. Colonel po kasi yung superintendent kung saan po inimbestigahan at inalam ng mga senador ang katotohanan at pawang katotohanan na nangyari po sa pagpatay kay Mayor Rolando Espinosa, kung saan nakakulong ito sa sub-provincial jail dyan po sa Baybay, dyan po sa sinasabi nga pong kulungan sa Leyte. Isipin nyo po, armahan, ito po'y hindi ko inimbento kasi sinubaybayan ko po yung investigasyon diyan po sa Senado. Hindi po ako nagdagdag po rito na ikukwento at naririnig nyo pong komentaryo sa akin. Kasi po 1 linggo yata, may 1 linggo yatang nga po buwan pa. Na nga inimbestigahan ng Senado. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Itong si Mayor Rolando Espinosa nakipagbarilan sa grupo
ni Police Superintendent Marvin Marcos. Habang nakakulong ito, ika nga po'y nagpaplano po ito kung paano ba makakapagbenta ng droga kahit nasa loob siya ng kulungan. Sabi nga po, that's incredible eh. Ngayon lang po, dito lang po nangyayari sa ating bansa. Ang isang tao, hindi na, wag na natin banggitin ito si Espinosa, si Mayor Espinosa. Nakapagpasok ng baril sa loob ng kulungan. At tapos po, gusto makipagbarilan dito sa grupo ni Marvin Marcos, Colonel Marcos. Isipin niyo po, isa po yung isang matanda. Hindi ko kinakampihan to si Espinosa. Kung ito'y talagang ika nga po'y drug lord, dapat lang itong patayin. Dahil sa dami ng ika nga po'y pinatay ding mga kabataan ito. Tungkol sa mga ika nga po'y pagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. Ika nga po, kahit patayin mo pa ito na isang beses, hindi pa sapat. Hindi pa sapat yung kamatayan na ibibigay mo rito na isang beses. Sa dami ng mga ika nga po'y mga kabataan na sinira nito ang kinabukasan. Hindi ko pinapaboran si Espinosa. Kung ako po yung talagang masusunod at nakita ko po nagbebenta doon ng droga bilang isa nga po yung isang nagmamahal sa ating bansa, sa ating mga kababayan, patayin ko na rin. Hindi po ba? Kaysa naman po marami ka pang idamay. Pero yung maling sistema po, ito po ang pinagtatalunan dito, hindi yung ika nga po kung sino tong si Espinosa. Ang pinagtatalunan po rito, bayan ko, yung nasa loob ng kulungan, napatay. Parang sinabi mo na rin, lahat ng mga napapatay po sa ginagawa pong Operation Tokhang sa iba't ibang barangay, parang ganyan ang sistema. Barilin mo, patayin mo, tapos lagyan mo ng baril, okay na yun, tapos ang kaso. Hindi ba? Dito po nagkakaroon po ng konting kaliwanagan na nagkakaroon pala ng mga ganito mga problema, ng ganito mga senaryo, pangyayari. Nasa loob ng bahay, napapatay. Kung itong si Espinosa, nasa loob ng kulungan, napatay. Yan sinasabi natin. Okay. Mula naman po kay Cabo ni San Gabriel ng Las Marinas, Cavite. Magandang topic yung Egypt na yan. Ang advantage lang yan ay mayayaman ang nagpo-promote ng Egypt na yan. Dalawa na po yung nagsabi niyan. Itong si Brazil. Ang mahirap nating mga driver-operator ang hindi makaka-afford niyan. Totoo naman po yun. No? Yung mahirap natin mga kababayan. O kaya nga po, inag-iisipan na po swelduhan na lang po yung mga driver. Huwag na po mag-boundary. Okay po. Ayun, straight. Sige po. Ngayon, usapan po natin yung pangyayari pong nagaganap dito. Yung addict daw po sa Pilipinas, pabawas na. Alam niyo po mga kababayan ko, hindi naman po masamang maniwala. Ang masama lamang po, pagpabola. Kapag nagpabola ka, uto-uto ka. Di ba? Pero masakit mong pakinggan yun Pero totoo pong nangyayari po yun. Di ba? Kaya nga po, sige po, wala namang masama pong maniwala doon sa sinasabi nga po ni Pangulong Duterte. After 5 years, kung buhay pa siya, mababawasan na po yung mga gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Kaya nga po sinasabi natin dito. Bayan, medyo kabahan-kabahan na po Medyo kabading-kabading na po yung mga drug lord na ika nga po'y patuloy na gumagawa raw po ng drug sa loob ng kulungan. Akala ko dyan lang po sa teleserye yan dito sa pelikula ni Cardo, Ang Probinsyano. Di ba? May droga pa rin nagbebenta. Akala ko po pelikula lang yun. Sa totoong buhay pala nangyayari na yun habang nakakulong ka. May laboratorio sa loob ng bilibid. Kaya po nagkaka-lintik po ang ating buhay rito sa ating bansa. Pero dito po masyado yata po tayo na-focus. Bagay talaga naman po, hindi lamang po sa ating bansa. Ang problema tungkol sa droga, hindi lamang po itong Pilipinas. Buong mundo. Kapag buong mundo po yan,
problema nga po yan eh. Ha? Wala namang papayag po yung kayamanan mo. Hilani ng tundo. Ang galing mo, wala po ang kinatatakutan. Hindi po, natatakot din po ako. Ha? Natatakot din po ako. Ang nangyari lamang po, kailangan natin sabihin yung mga nakikita natin nadidinig. Wag po tayo lahat po ng Pilipino may karapatan, hindi lamang po mga media, social media, lahat po ng tao may karapatan. Ang problema nga lang po sa ating mga kababayan, kumukontra pero ay magsalita. Mamaya po tatalakayin ko po yung tungkol sa pulis at yung sa barangay. Tungkol po sa truan system. Bakit daw po sa media nagsusumbong, hindi sa kanila? Ayun yung po dapat sigurong alamin ng pulis ni Colonel David. David ng station. Kung di ako nagkakamali, ano station to? Babalikan ko ito mamaya si Colonel. Sabi niya sa akin, bakit siya yung nagsusumbong? Bakit hindi sa aming mga pulis? Yun nga po dapat sigurong alamin ni Police Superintendent. Ruben Ramos pala. Colonel Ruben Ramos ng Station 1 dyan sa Rahabago Street. Mamaya babalikan ko po yun. Ang sinasabi po natin dito, yung pagkomentaryo po natin, wala pong script to. Hindi po ako nagbabasa ng script. Binabasa ko lang po kung anong balita, tapos kinukomentaryo natin. Hindi po ako nagdadagdag, hindi rin po ako nagbabawas. Kasi masama po yung dagdag-bawas. Yun po yung sinasabi natin. Masama yung dagdag-bawas pagdating ng eleksyon. Okay, sige po. Ngayon, okay, may tawag ba tayo? Tawag sa atin? Mamaya tatawag po sa sa atin ang Taytay Rizal, no? Naka-online na okay, sige. Okay, kasama Arding Kabutahe. Hello? Yes, pasok ka, Arding Kabutahe. Ano ang balita dyan sa Taytay Rizal? Para okay ka kasamang June para maibsan ang pagbaha sa Taytay at karatig bayan nito kung sakaling may mga malalakas na ulan ay isang malaking proyekto ang itatayo sa Lawan ng Laguna na ito ang pinakaimbakan ng tubig baha na mula sa mga bayan dito sa lalawigan ng Rizal at southern part ng Metro Manila. Kung kaya't isang pagpupulong ang naganap sa tanggapan ng Laguna Lake Development Authority. Makaroon nito ay daluhan ni Taytay Mayor Jorik Gacula kasama mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga inhenyero ng munisipalidad ng Taytay Rizal. Sa nasabing pagpupulong ay nakasentro ang usapan o usapin na kung saan ang Taytay, Angono at Cainta dahil ang bahagi nito ay lumulubog sa tubig baha kung tagulan o may bagyo sa panahon ito. Ayon kay Mayor Jorik Gacula na sinabi nito na tuloy na ang unsolicited proposal ng San Miguel Corporation sa pangunan ni CEO Ramon Ang dahil sa pagpayag ni LLDA General Manager Joy Medina na gagawin na ang matagal ng proyekto sa Laguna Lake na tatawaging Parañaque Spillway. Sinabi ni Gacula mula kay GM Medina ay matagal na itong proyekto na kung saan ay aprobado na ang proyekto panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nang nasabing proyekto ay kasama sa design ng floodway kaya nga lang ay hindi natuloy. Anya ang design nito ay design upang maligtas ang Manila sa pagbaha. Kaya lang ang tubig baha ay dinala dito sa Laguna Lake sa pamagitan ng floodway dahil ito ang baksakan ng tubig mula sa karatig lungsod ng lalawigan. Kaya ito ang problema ng Angono, Taytay at Cainta kung ang tubig sa floodway ay umapaw na kabilang ang ilang bayan sa lalawigan ng Laguna na katabi ng Laguna Lake. Kung kaya't ang kalutasan sa ganitong pagbaha ay ang pagtatayo ng Parañaque Spillway at ang tubig sa Laguna Lake ay pupunta sa Parañaque na dadaan sa pinakamalaking spillway pabalik sa Manila Bay. Sinabi pa ni Mayor Gacula, ito anya ang major solution sa mga pagbaha sa bayan ng Taytay Rizal o sa buong lalawigan dahil mas marami ang apektado dito sa nasabing lalawigan nito.
Subalit ang tubig na dadaan sa Parañaque Spillway ay gagamitin ng San Miguel Corporation para sa industrial purposes dahil sa mga teknolohiya ng San Miguel Corporation na maaaring kanilang ibenta ito. Mula dito sa lalawigan ng Rizal, Ardin Sandali, Kabutahe, nagulat Ardin, para sa sandali. Kakampi Online sa Gip ng Bayan. Yun. Pumutol ka agad si Ardin. Tatanungin ko sana kung magkano yung halaga ng pondong yan eh. Kasi bilyon na pesos yung halaga niyan. Ha? Sa ngayon yung ang nasabing pondo ay muling bubuksan ito at pag-uusapan kasama na ang San Miguel Corporation para alamin na magiging kung gaano kalaki ang magiging pondo nito para sa pagpapagawa ng spillway. Alam mo, kasamang June, ito ay panahon pa ni late President Ferdinand Marcos na naprubahan na ito ng isang engineer na si Bolopax kung saan ay talagang gagawin na sana itong Parañaque Spillway, subalit inuna muna itong lawa ng Laguna, itong floodway. Kailan natin makikita yung proyektong niya kasamang Ardin? Makikita natin ang nasabing proyekto nito ay matapos muling ang pagharap ng kasama na ang San Miguel Corporation at ang maging mga karatig bayan na lalawigan ng Rizal sa muling pagpupulong sa Laguna Lake Development Authority. Sa panahon ba ni Pangulong Duterte matatapos yun o maghihintay pa tayo ng 6 na taon at 6 na taon at 6 na taon pa ulit? Hindi matatapos ito kasamang June. Napakagaling Kung itong panahon na ito, siguro baka dumating pa ang mga susunod na presidente, maaaring matuloy na itong Parañaque Spillway. Subalit ito ay tinitignan na at kung saan ay sinusurvey na rin yung mga lugar nito na kung maaari na kung saan ay dadaan ang nasabing Parañaque Spillway. Okay, maraming salamat kasamang Ardin Kabutahe. Okay, maraming salamat kasamang June. Back to you. Okay, mabuhay ka kasamang Ardin Kabutahe. Yan po yung report po mula po sa Taytay Rizal. Okay, binabati po natin yung nanonood sa atin dito mula sa Saudi Arabia. Si Ma'am Mila Lapus, Arthur Aljuk, Kingdom of Saudi Arabia, Ray Conferidos ng United Kingdom. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong patyagang ika nga po pagbabantay sa amin. No? Medyo gabi ngayon dun. No? Gabi ron. Siyempre, batiin din natin yung pinababati ni ka bago ako bumalik doon sa ating isang komentaryo. Batiin ko mo. Ay, binabati ko yung talakayang Pinoy. Naka5 taon na pala sila. Ang problema, absent yung 3. Absent si Attorney, absent si Dan, absent si Paring Paski. Paano tayo makakapag-celebrate niyan? Babasahin ko muna yung pinababati ni Paring Dan Sulweta. Kasi po, happy anniversary. Happy wedding anniversary. Wedding anniversary ito. Kasamang equalizer. Ito. May pinababati siya. Pakibati ng happy birthday ang kaibigan kong si Isa Reyes. Sinong Isa Reyes yan? At belated kay Albert Lawin Guanzon, reporter sa Damam. Mula po kay kasamang Dan Sulweta. Mamaya po, mga reklamo, dami rin pong text sa atin. Sa mga may reklamo po, suwestyon, nakikita nyo naman po sa monitor natin, yung 0932-970-3944. Okay po. Ayan ba? Napagod na raw si Ma'am. Okay. Ay, nakikinig po sa atin. Itong si Brazil, Nanper. Go, Mr. Batikos. Salamat sa pagbati mo, Mr. Batikos. Magandang topic diyang Egypt Kajun. Maraming hindi nakakaalam kung ano ang disadvantages ng Egypt na yan. Ang advantage lang yan ay yayaman ang nagpo-promote ng jeep na yan. Ang mahirap nating mga kababayan, siyang maghihirap. Tapos itong si only in the Philippines lang nangyayari yung mga akusadong nakukulong ay napapasok ng otoridad para patayin ang akusado. Ang masaklap, identify mga pumatay kay Mayor Espinosa pero ano yung pero? Walang hustisyang natatanaw lang mula kay Cabon San Gabriel. Mula naman kay kasamang Rogelio Carlos, Sir Jun pakibanatan na rin ang pilit na ipinapalit na Egypt
na friendly daw ng kalikasan at best friend ng mayayaman. Paano na mahihirap na Pilipino, lalo na nating pinahirapan para lang yumaman pa ang mayayaman? Wow, galing lang! Wow, galing lang, palusot ng mga negosyante at ang ganda ng paliwanag na nga lahat na hindi nakakaintindi. Ayan. Sige po, ayan. Okay, tuloy tayo. Medyo, kahit medyo masakit sa lalamunan, ginaganahan naman po ako sa ganitong mga ikangay may nakikinig. May nagte-text po sa atin. Tuloy po tayo. Tungkol sa nga po, kahihinatnan ng ating gobyerno. Yung napag-usapan nga po natin yan, yung tungkol nga po rito sa Region 12. Si IDG Chief Marvin Marcos. Sa mga hindi po alam din, minsan ko na rin po nagkaroon kami ng problema nitong si Marvin Marcos Kernel. Kasi nung panahon po ako nasa isang programa, kinuha ko po yung panig nito tungkol sa reklamo. Sa reklamo, minsan may mga pulis pong talagang, hindi naman lahat, no? Kapag nga po hindi ka nakakaintindi, at nga lumapit ka sa mga yan, ito ang tingin sa iyo parang basura. Minsan na rin kami nagkaroon ng konting kiskisan ito. Bilang nga po yung mamamahayag, dahil nung kinukunan ko siya ng panig, sabi niya po, noon, nasa kabilang istasyon ako, hindi siya naniniwala sa media. Kaya kung hindi siya naniniwala sa media, lahat ng mga nga po yung mga pwedeng iukil-kil sa kanya, naging kasi po ito naging police chief diyan sa Presinto 1, diyan sa Mitondo, sa Merak, sa Bago Street, no? Minsan po may mga police talagang iba yung dating. Sa Bisaya. Sa mga Bisaya po ito, pero ito po may mayaman to, ranchero to. Itong si Marvin Marcos. Siyempre, alam niyo po mga Bisaya ngayon, hindi naman po lahat. Nga po, kung mo Bisaya yung ating Pangulo, feeling din po ng ibang mga kababayan nating Bisaya, presidente rin sila. Hindi naman po lahat, huwag magagalit yung marami rin po ako mga kaibigan ng Bisaya. Hindi naman po lahat, minsan po akala nila sila na yung Diyos, no? Sila na yung matapang. Wala naman po matapang dito. Lahat naman po tayo, nga po iisa lang ang buhay, pero maganda, meron tayong karapatan na magsalita. Yung demokrasya, huwag nating payaang maalis yan. Tungkol nga po sa sinasabing martial law. Sinasabi po natin, bayan ko, pinagtatalunan niyang martial law sa Mindanao. Bakit daw po buong Mindanao? Ang nga po nilatagan ng martial law, batas militar. Kapag batas militar, yung sinasabi nga po, warrantless arrest po yan. Pag-suspetsyahan ka na terorista ka, supplier ka ng mga pinagbabawal na gamot, hindi mo na kailangan ng search warrant. Hindi mo na kailangan yung arrest warrant. Dadamputin ka kasi martial law. Kaya po maraming kumukontra. Pero dito, sa nangyari sa Mindanao, na nga po pinabura naman po ng kataas-taasang hukuman. Ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema, pinabura nila. Legal. Tama ang ginawa ng Pangulong Duterte. Tama yung martial law sa buong Mindanao kasi ang Mindanao, marami raw po lusutan dyan ng bawat barangay. Yung teroristang si Demonyo, lulusot lang sa isang kabilang barangay. Teroristang Baculaw naman, teroristang nga po mamamatay tao, nagkakaroon po ng kampihan yan. Kaya nga po, imbis sa marawi lang may martial law, ginawa na pong buong Mindanao para wala raw pong makalusot. Pero ang problema ngayon po may martial law na, hindi pa tapos ang giyera. Ay, nakabuhay.
Yan po yung sinasabi natin. Ano pa talaga ang gusto natin? Ha? Martial law. Eh, sabi nga po rito bakit daw hindi tanungin ng ating mga kababayan na kontra sa martial law? Bakit daw hindi tanungin yung mga taga Mindanao? Gusto ba nila yung martial law? O ayaw nila? Kasi ang kumukontra lang daw po, karamihan taga Metro Manila. Ang layo nga naman ng Mindanao sa Metro Manila. Ang kumukontra, taga Metro Manila, ang giyera, ang martial law, nasa Mindanao. So, yun po yung sinasabi natin. Naglolo ko po signal yata dyan. Sayang, ganda pa naman ang topic nyo, Mr. Baticos. Hindi po. Baka po yung signal nyo. Okay, sige po Tuloy-tuloy po tayo. So, yung sinasabi nga pong batas militar, bakit daw hindi tanungin ng mga taga Mindanao kung pabor sila o hindi pabor sa martial law? Alam niyo po bayang ko. Ito balikan natin po yung kasaysayan. Dito po kanina po nung ayos sa akin nasagap na balita, plano yata po ng Maute na ito po sa akin pagkakaintindi lamang po. Yung pong sinasabing plano na raw po, balak. Hindi natin alam kung chismis lang. Okay, kung chismis lamang po yung nangyayari, sinasabi po, plano na raw pong sumuko. Plano na raw, pero kailangan, pabayaan daw sila makatakas. Ganun po ba yun? Parang para tuloy dumugtok sa aking isipan, sabi ni Pangulong Duterte, bago dumating daw po ang kanyang State of the Nation Address sa sambayan ng Pilipino ngayong Hulyo 24. Tama ba? Hulyo 24 ba? So na. Okay. Medyo correct nyo lamang po. Meron naman tayong text dito. No? May mga online naman tayo rito na pwede kong basahin. Kung namamali po ako, i-correct nyo ako dahil ako'y isang tao lamang. Bola, no? Okay. Ang sabi po ng mga demonyong terorista dyan sa Marawi, gusto na nilang umatras. Hindi nila sinabing gusto nilang sumuko. Ang gusto po nila, umatras. Pabayaan sila ng gobyerno na umatras. At ang dapat mamagitan, ito na naman po tayo. Grupo ni Nur Miswari, chairman ng MILF. Pansinin natin, mga kababayan kong Pilipino. Lahat tayo Pilipino, hindi Bisaya, ano ka mang ikangapoy lingwahe. Kapag ikaw'y Pilipino, dapat naiintindihan mo ito. Ang sinasabi po, ang dapat daw pong mamagitan, mamagitan sa pag-atras nitong mga demonyong teroristang Maute Group, Abu Sayyaf, ISIS, o anuman pong mga teroristang nandyan sa Marawi. Ang gusto raw po nilang pumadrino, MILF. Sino chairman ng MILF? Chairman Nur Miswari. Nung panahon po ni Pinoy, paano tuloy ang sabi ko? Pinoy, sino ba po ang nagsabog ng lagim diyan po sa Zamboanga? Ang nagsabog po ng lagim diyan, MILF. Sa pamumuno ni Miswari, Nur Miswari. Tapos masablay yan. Ngayon po yun ang gustong pumadrino, ipadrino. Yun daw po mamagitan, ayon dito sa mga teroristang grupo na nandiyan po sa Marawi City. Parang ito po'y kinolong ko na po, kinolong ko na po yan sa Saksi Balita, tsaka sa Bomba Balita. Ginawa ko na po ng istorya yan. Paulit-ulit na lamang po, tuwing may mga bagong presidente, meron pong nag-aaklas. Kundi MNLF, MILF. Ngayon may Maute Group na po. Nadagdagan pa ng ISIS. May Abu Sayyaf pa. May NPA pa. Jesus Mariones. Paulit-ulit na lamang po. Ano ba gusto ng ating mga... Ano ba gusto? Gusto ba kapayapaan o kaguluhan? Kasi kapag may gera, may pera.
Kapag may pera, may gera. Kapag may gera, may pinagtatakpan. Ha? Kayo na po mag-isip kung ano yung pinagtatakpan po. Ayoko naman po sabihin puro droga po yung pinagtatakpan na yan. Eh, sabi nga po ni Presidente Duterte, pabawas ng pabawas. Oh, bakit ba nagkagera sa Marawi at wala nakakaalam? Hindi nasagap ng ating magigiting na sundalo, ng AFP, ng PNP. Hindi ba dineklara yung martial law? Nasa taas ng eroplano itong si Duterte. Dineklara niya yung martial law dyan sa Marawi, sa Mindanao. Oh, dineklara niya yung martial law. So, walang investigasyon. Nagkagulatan na lang, pumasok ang Marawi, kinuha po yung barangay, ayun, martial law kagad. Bakit nagkaroon kagad ng martial law? Hindi ba kaya ng pulis yan? Isang barangay. Pero sabi nga po, talagang hindi kinaya. Nagtataka tayo, bakit hindi kinaya? Bakit yung intelligence report nila, sablay? Ano nangyari doon sa intelligence fund? Billion po yan. Saan napupunta? Hindi mo alam, may terorista pala sa likod mo. O ano mangyayari po sa ating bayan? Hindi po ba? Saan napunta intelligence fund? O ito, solution, martial law. Ito nga po, humihirit pa si General Bato. Sabi nga ni Dick Gordon, kung dadagdagan lang daw po ng gun, yung pangalan ni PNP chief, yung Bato, lalagyan niya ng gun. Ano po, lalabas? Hindi ba? Ano po? Ano po yung sinasabi natin? Sila po ngayon, nagpapapogian. Hindi ba? Sila po ngayon, may kanya-kanya silang mga estilo. Hindi nga natin alam kung sino totoo, hindi natin alam kung sino sip-sip sa ating gobyerno. Wala na po yung interest sa sambayan ng Pilipino. Ang labanan po ngayon, yes, boss. Okay, boss. Approve yan, boss. Diyan po sa Kongreso. Sa mababang kapulungan. Dati po, nga po, yung sistema ng paggawa ng batas po dyan pagdating sa investigasyon. Kapag mali. Pag tama. Yan po posisyon ng ating mga hinalal na nga po yung mga representante na mambabatas. Lahat po yan, mayroong mga dignidad, may mga karangalan. Ngayon po, bayan kong Pilipinas, nako, ano nangyayari po? Kapag sinabi po ni Pangulong Duterte, hindi mababali. Pag sinabi niyang ganito ang gusto niyang batas, ganyan ang mangyayari. Itong ating mga mambabatas, nako, wala. Nawala yung kanilang pagiging fiscalizer. Nawala yung galing nila pagdating po sa paggawa ng batas. Only in the Philippines po yan, bayan kong Pilipinas. Maging dyan po sa Senado. Hindi na po pinag-uusapan dyan yung karapatan ng sambayan ng Pilipino, yung kanilang inuuna. Ang sila po nagbabangayan. Sila po nag-aaway-away. Kapag hindi ka pumabor, tanggal ka sa committee. Wala kang committee. Wala na pong check and balance. Hindi pwedeng kumontra isa, hindi pwedeng maglatag ng isang batas, ang isa, dahil nagkokontrahan. Okay lang po yung may kontrahan. Pero yung tanggalan mo ng committee, ang isang senador, dahil lang sa kanyang, kanyang paninindigan, bayan ko. Iba na pong usapan po yan. Hindi lamang po sa Mindanao may martial law, pati sa Senado at Kongreso. Hindi po ba? Pansinin niyo po. Ang pinag-uusapan, ito po, pati Korte Suprema na natin. Usama na natin. Dapat po, meron pong batas na tinatawag ang ating bansa. Nandun po sa sasaligang batas yan eh. Meron tayong executive. Meron tayong legislative. May judiciary tayo. Sino ang executive? Sino yung legislative? Sino ang judiciary? Executive, ang Pangulong President, ang Pangulong ng ating bansa. Sino yung mga legislative? Ito yung mga gumagawa po ng batas. Ayan ang Senado, ayan po yung Kamara. Ang judiciary, ito po, titimbangin yung batas. Ang Korte Suprema, ang kataas-taas ang Korte Suprema. Bakit ngayon po? Sa usapin po ng batas,
nawawala na po yung tunay na disposisyon. Yung simple nga pong tinatawag na pardon absolute pardon, only in the Philippines, dito na baboy. Hindi ko na po babanggitin. Meron na tayong sinasabi nga pong, sino po yung tumanggap ng absolute pardon at sino po yung tumanggap ng conditional pardon? Bakit pagdating po sa paglalatag ng batas, yung absolute pardon tsaka conditional pardon na yan, wala po nangyayari? Hindi naman po ako abogado. Hindi naman po ako judge. Isa lamang po ang pangkaraniwang Pilipino na kahit pa paano po, may pinagbabatayan din po tayo. Bakit ito ganito? Si ganito pwede. Bakit ito si ganito hindi pwede? Gayong pareho lamang po sila nung batas na ipinataw. Ngayon, kung pupunta naman po ako sa usapin dyan sa Kongreso at Kamara, Jesus Mariones. Sabi nga po natin sino ba paniniwalaan natin? Saan ba maniniwala ang sambayan ng Pilipino? Ano ba nangyayari sa Kongreso? Puntahan lamang po natin si Simato. General Simato. Bagong DNR Secretary. Sundalo po yan. Perlintik lumambot pagdating sa pagpapatupad ng bawal sa nangyayari po rito sa ating kalikasan. Diyan sa bundok na Kinalbo, sa dagat na Nilason. Dito mapapagkumpara mo si Simato at si Lopez. Si Lopez, pag-upo sa DNR, sinagasaan lahat po yung mga illegal mining. Lahat ng mga lumalason po sa dagat, lahat ng kumakalbo ng bundok, lahat ng sumisira ng ating kagubatan, sinagasaan. Pagdating po sa commission on appointment, yung mga tarantadong senador, tarantadong mga congressman natin, mas pinanigan yung gumagawa po ng kasiraan sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan. Ano nangyari kay DNR Gina Lopez? Binasura. Sino nagbasura? Hindi ko sinasabing si Pacquiao ano ba si Pacquiao? At ano ba si DNR Secretary Lopez? Hindi ba? Ewan ko po kung nakalub po ang utak ni Pacquiao nung ibasura niya yung appointment ni Gina Lopez. Dahil sa boxing, nakalug yung utak. Hindi pinag-aralan. Kung maraming kumukontra, maraming ayaw kay Gina Lopez kahit tama ang desisyon. Ito po, pinag-uusapan po ngayon, binubuhay na naman yung mga nakakalbong bundok, nalalasong dagat. Walang aksyon itong si Simato. Naging dekorasyon na lamang pong general ito. Ito sinasabi natin, kapag may pera, maraming nabubulag, maraming nabibingi. Nawawala yung interest po para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Paano natin sasabihin nga po, tama ang direksyon na sinasabi ni Pangulong Duterte? Tama yung kanyang ginagawa. Hindi po ba? Simple lamang po yan. May pinagbabatayan. Gina Lopez, DNR Secretary, tinignan yung mali, paglalason ng dagat, bundok, kalbong bundok, o ano pa man, mga fish kill, yung nangyayaring fish kill, yung mga tinatawag na flash flood, yung tinatawag mo kasiraan sa ating kabundukan. Dito kay Simato, wala, pipi yata itong damuhong ito. Wala, as in, wala. Sabi nga po, itong general sa takbuhan. Ako, bayan ko. Yun po yung sinasabi natin. Nawala po. Okay, marami po sa mga Okay, sige po. Meron tayong oras pong alas 4:25. Marami pong nakikinig pong mga barangay chairman sa akin. Yung nagsasabi, kailan ko raw tatalakayin itong gustong mangyari. Yan. Kahit medyo masakit-sakit na po yung lalamunan ko, may lakang background. Nasanay ako sa may background Okay. Ang sabi po ni Coco Pimentel. Si Coco Pimentel po, siya po yung Senate President. Anak po yan, yung tinatawag po ng Father of the Local Government Code ni dating Senator Aquilino Pimentel. Siya po yung gumawa ng libro sa lokal na kautusan
ng gobyerno, ng ating pamahalaan, local government code. Oh. Ang sinasabi po ni Senate President Coco Pimentel sa mga kapitan ng barangay, na sinabihan po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na 4% raw po ng mga barangay chairman protector po ng illegal na droga. Shabu, cocaine, uno pa man, marijuana, uno pa man. 40% raw po ng mga kapitan ng barangay. Cuddler, protector ng mga nagbebenta at nagkakalat po ng mga ipinagbabawal na gamot. Ngayon po, ang sinasabi po nitong si Pimentel, yung anak, si Coco, patunayan daw ng mga kapitan ng barangay na hindi totoo yung sinasabi po ni Duterte. Yung daw mga barangay chairman, hindi protector ng droga. Okay po. Okay po yan. Maganda yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel. Patunayan nyo na hindi kayo protector ng droga. Pupunta lamang po ako doon sa mga barangay chairman na inutil pagdating po sa laban ng droga. Ang alam po ng mga barangay chairman, sa kanilang nasasakupan, tutumbukin po natin, hindi ko sasabihin kung anong lugar. Sa mga squatter areas, rural areas, andyan po yung mga drug addict, andyan po yung nagbebenta. Nagtataka lamang po tayo, may barangay chairman, may kagawad. Bakit lahat sila bulag? Hindi ba? Bakit sila lahat bulag? Isa ito sa sinasabi ni Duterte. 40% kasama itong chairman na to. 40% na wala siyang magawa doon sa mga adik sa kanyang barangay. Doon sa mga nagbebenta ng mga droga. Wala siyang magawa. Ibig sabihin, inutil. Inutil. Inutil itong si chairman, inutil itong si kagawad. Kapitbahay mo, hindi mo alam adik. Kapitbahay mo, hindi mo alam nagbebenta ng droga. Inutil. Di ba? Totoo po yung sinasabi natin. Pero bakit po may inutil? Wala naman mga barangay chairman at kagawad na meron droga sa kanyang barangay. Hindi po ba? Ikaw si chairman, gusto mo may droga sa barangay mo? Maliban kung ikaw yung nagbebenta, gusto mo may droga. Paano yung ayaw ng may droga? Pero takot. Takot na isuplong yung nagkakalat ng droga. Bakit po takot? Yung protector, yung nagkakalat ng droga, nagpapabenta ng droga, pulis. Yung supplier ng pulis, politiko. Ikaw si chairman, babangga ka ron? Baka una ka pang matepok, una kang mamatay. Totoo naman po nangyayari yun. Ilan na po yung chairman na napatay ngayon? Diyan lang sa Tondo, ilan po yung pinatay na chairman? Ilang kagawad po ang napatay? Sa Quezon City, ilang chairman, ilang kagawad, ilang tanod ang napatay? Kasi bumayani. Ang tawag po rito, bumabayani. Kapag bumayani si chairman, bumayani si kagawad, bumayani si tanod, ano mangyayari sa kanila? Hindi po ba? Ano mangyayari? Wala silang susulingan. Kundi sila patayin ng kanilang tinimbog na puser. Sabi nga po, yung mga puser na yan, mga drug lords yan, kompleto po yan sa armas. Para pong mga sundalo yan, para mga pulis yan. May kakayanan po yung umupa ng papatay. May kakayanan din po yung pumatay. May kakayanan din pong bumili ng armas yan para pumatay. Ano laban ni chairman? Ano laban ni kagawad? Ano laban ni tanod? Siguro ang dapat pong sabihin ni Coco Pimentel, ni Senator Pimentel, teka, may hawak nga palang listahan si Pangulong Duterte. Hindi ba pwede nang tumbukin kaagad kung sino po yung mga supplier na yan, kung sino yung nagkakalat ng droga? Imposible naman po dyan sa isang rural areas, squatter areas, walang PCP. Yung black, PCP black, yung police outpost, presinto na pinakamalapit. Imposibleng hindi po alam ni pulis yan.
At lalong imposible namang hindi alam ni Mayor yan. At lalong imposible hindi alam ni Congressman yan. At lalong imposible hindi alam ni Konsihal yan. Ikaw si Chairman sa isang maliit na barangay. Ha? Oh. Ang armas mo, toothpick lang. Batuta. Ilalaban mo ba doon sa Armalite? Oh, hindi po ba? Ang dapat tumbukin po ni Coco Pimentel, ni Pangulong Duterte, yung mismo po mga nakasulat doon sa kanya mga pinagmamalaking blue book, yung pinagmamalaking niyang logbook. Ang kapal, di ba, pinakikita po sa television? Isang dangkal, binabalibag pa, yan po, ang protektor ng droga. Dito sa Metro Manila, ilan dito ang politikong sangkot sa droga? Nakaraan nga po, nakakatawa eh. Nakakatawang nakakabuisit. Ha? Bakit po natin nasabi? Nagkaroon po ng tinatawag na drug test. Drug test. Hindi ko na po babanggitin kung anong city. Oh. Abay, kilalang adik. Ito si Konsihal. Abay, nang mag-drug test, negative. Hindi ba isang malaking katarantaduhan yan? Konsihal mo, kilala sa area niya, kilala sa barangay niya, kilala sa bayan niya, adik. Nung magpa-drug test, negative. O hindi ba malaki pong katarantaduhan, kalokohan yan? Doon pa lamang, may kutsabahan na po. Tsaka ulitin ko po, mga kababayan ko nakikinig at nanonood. Hindi po nakikita sa ihi yung pong droga. Isang linggo lang naman po yan. Halimbawa, nag-abiso, sa barangay natin, may drug test, urine test. Isang linggo lamang po, wala na po yung wala na po yung chemical ng droga sa katawan kasi ihi. Ang dapat po dyan, yung tinasa dugo, yung blood test, talagang makikita na addict yung taong ikangay maida-drug test. Alam nyo po, nagkaroon din po ako ng interview dyan eh. Dahil isa rin po ako sa nagpa-drug test. Ha? Ang sabi ko nga, kung ako'y lalaboratory, lalabas po sa aking katawan, gamot sa diabetes. Hindi po dahil sa ako'y addict, gamot sa diabetes. Tinanong ko po, bakit urine? Dahil alam ko po, wala rin mangyayari. Dahil sa ihi lang tinignan, pwedeng meron, pwedeng wala. Pwedeng politika, pwedeng hindi politika. Pwedeng gabitin sa'yo. Kapag hostage ka, pagkalaban ka, addict ka. Kapag hindi ka kalaban, addict ka, hindi ka addict. Tinanong ko po, yung kumukuha ng yung nag-drug test sa amin sa pamamagitan ng ihi. Bakit urine test ang ginamit mo? Hindi talaga blood test, yung talagang, may tawag dito, blood chem. Kasi sa blood chem, makikita lahat. Sabi po, mahal daw po yung blood chem. Anak ng siopaw, ba't nag-blood test pa kayo? Kung sasabihin mo sa akin na mahal, di parang alatsamba, nagsayang ka lang ng pera doon sa urine test na yan. Hindi po ba? Dapat po, kung gagawa tayo ng isang bagay na makabuluhan at gagawin nating makabuluhan, huwag natin tingnan kung magkano ang halaga. Tingnan natin kung yung isang programa magagawa mo maganda. Hindi dahil sa namumuliti ka lang. Diyan po yan. O banggitin ko na po, Maynila. Tumbukin ko na po, Maynila. Baka sabihin nyo po, may sinasang-alang-alang pa ako. Nangyari po, urine test lang. Si Konsihal, kinuna ng... alam po natin gumagamit ng drugs eh. Tapos nung i-blood test, i-urine negative, ano kayo? Nahihilo. Sus Mariones. Sige po, balikan ko to Ang sinasabi ni Pimentel, ni Coco, patunayan daw po kay Pangulong Duterte na mali siya. Hindi cuddler, hindi protektor ng droga, ng mga pinagbabawal na gamot ang mga barangay chairman. Ang sinasabi po natin dito, bayan ko, sa mga nakikinig, meron pong cuddler, meron pong protektor, pero hindi lahat. Ang dapat gawin po ng ating gobyerno, ni Pimentel, ay mag-surprise visit siya. Patawag lahat ang chairman. Patawag lahat si Kagawad.
Tapos magsagawa po ng surprise visit ng drug test. Drug test na hindi sa ihi. Nagsasayang nga lang tayo ng pondo dyan sa Senado yung nga lang po dapat parusahan na ika nga po'y pumatay ng mayor inabsuelto Hindi ba magkano po yung hearing na ginawa dyan? Yung tinatawag nitong ika nga investigasyon. Para gumawa ka ng isang batas, bayan ko. 2 bilyon isang batas, tapos wala kang magagawa. Masasayang lang. Yung Senate inquiry niya, magkano ginagastos po riyan? Natatapon ng kwarta ng sambayan ng Pilipino nang walang kakwenta-kwenta. Pagdating naman po rito, barangay official. Dahil sabi po nitong si Pimentel, magdidesisyon na raw po sila sa darating na Hulyo 26, kung di ako nagkakamali. Lahat ng mga senador, pag-aaralan daw po nila kung magkakaroon po ng eleksyon ngayong Oktubre 2017 taon. Kung magkakaroon o hindi magkakaroon. Kung hindi daw magkakaroon, ito pa isang katarantaduhan imumungkahi raw nitong si Coco Pimentel kay Pangulong Duterte kung ipagpapaliban ng eleksyon at papaboran ng mga senador, hiiritin niya raw kay Pangulong Duterte na magtalaga na lamang po ng mga kapitan ng barangay sa bawat barangay. Di ba isang malaking katarantado at kalokohan po yan? Paano magtatalaga ang isang senador, ang isang presidente ng chairman o kapitan ng barangay kung hindi niya kilala? Sinasabi pinag-usapan po namin nakaraan ito ni kasamang equalizer ni Dan Silueta. Magkakaroon daw po ng parang application form, parang resume. Isusubok ito Duterte at pag-aaralan po ni Duterte kung karapat-dapat nga po yung nag-a-apply na maging chairman. Hindi po ba? Yun ang pinag-uusapan ngayon, masasala daw po yun. Sayang, wala si paring Dan para mapag-usapan namin uli. Pero ang paliwanag ko rito, bayan ko, kung sasalaan, nagkaroon po rin kayo, may inatinan din po ng seminar sa Baguio tungkol sa parliamentary form of government po ito na ginanap po dyan sa Baguio. At dito nga po, bayan ko, ang sinasabi nga po tungkol sa pagtatalaga, kung mapupuspon nga raw po, mapagpapaliban yung barangay election, ano bang gusto raw mangyari ng mga kababayan natin sa mga manunungkulan sa kanilang mga barangay? May nagsabi, gusto mo ba ang pipili? Thank you. Balikan ko dito, may pipili. Wala sa pili. Okay. Elaine Escueta, Inday Oriding. Maraming salamat po sa mga nakikinig at nanonood. Mabuhay din po kayo. Okay. Ano po ba gusto mangyari sa pagpili ng mga barangay opisyal? Ang sinasabi rito, bayan ko, sa unang bilang, ang pwede raw mamili ng mga barangay kapitan, presidente at DILG. Pwede. Presidente at DILG. Sa pangalawa naman po, mayor. Tapos MBB. Ano yung MBB? Manila Barangay Bureau. Yan po yung kinarate lamang po ng mayor. Barangay Bureau, pero hindi kinukonsider yan. Wala po sa batas yung MBB. Kasi para lamang ginawa lamang pong nag-create lang ang isang mayor ng Barangay Bureau. Tungkol sa problema sa Barangay Bureau. Tapos po ang mayor. Actually, kung di ako nagkakamali, dalawa lamang pong may Barangay Bureau rito sa Metro Manila. Maynila, ewan ko po kung itong Paranaque o Las Piñas po yung isa, o kung itong Caloocan, may Barangay Bureau.
Pero hindi po yan talagang naaayon sa batas kasi nilagay lamang po, dinekorasyon lamang po yung Barangay Bureau. Ang lihito mo po, na ika nga po tinatawag, na ika nga po itinatag, ikinreate, ginawa, minolde, yung pong tinatawag po ng Liga ng mga Barangay sa buong Pilipinas. May ekseptiyo po yan. Yung isa po dyan, kapag sa bawat isang city, mayroon po tinatawag ng Liga ng mga Barangay, ang isang pangulo po ron, kumakatawan po bilang konsihal. Konsihal ng kanila. Hindi distrito po to para tong Little Mayor. Kapag siya yung presidente ng Liga, kung 6 na distrito po yan, siya po yung presidente ng 6 na distrito ng Liga ng mga Barangay. Para maliwanag po. Kasi baka sasabihin nyo, ano ba yung Liga ng mga Barangay? Yan po. Pero may tinatawag pong National President ng Liga ng mga Barangay. Buong Pilipinas po, siya naman po yung presidente ng Liga ng mga Barangay. At sa bawat city, municipality, ano pa man, mayroon pong tinatawag na Liga ng kanilang mga distrito o ng kanilang mga city. Kinakatawan niya po isang city. Para siyang mayor. Yung nga lang po, siya po yung presidente ng Liga ng mga Barangay. So, paano po ang pagpili? Dito po nagkakaroon po ngayon, kung mapapansin nyo sa mga nakikinig po sa atin, lalo na rito sa Maynila, may bakbakan po ngayon dito. Grupong Barangay Bureau at grupo ng Liga ng mga Barangay. Yung seminar nga po dyan sa Maynila, yung tinatawag pong lakbay aral, nagkaroon po ng 2 faksyon. Isang liga ni Erap, isang liga naman po ni Isko Moreno, ni Hani Lacuna, ni Philip Lacuna. Itong naman kay Erap, liga naman po ni Erap yun. Magulo po yung sistema. Dito pala, nagbabakbakan. Bakit po ngayon ganun? Bakit ganun na nangyari? Dapat po ang kumakatawan po sa buong barangay, Liga ng mga Barangay, wala pong Erap. Walang MBB. Ngayon po, 2 faksyon, nagbabanatan. Kasi nga po, ang lahat ng nanunungkulan ngayon sa barangay, hindi po elected. Hindi po elected po ngayon lahat ng mga kagawad, chairman po, tapos ang kanilang termino noong 2016. So, kaya, nang hindi magkaroon ng eleksyon noong 2016, nag-extend po ang barangay. Sa pag-extend po niyan, hindi po kami kinukonsider o hindi po kinukonsider ang mga barangay official na elected. Sila po yung mga appointed. Kaya napilay po yung liga. Marami pong bakbakan na nangyari. Kaya po ngayon, medyo magulo. Ngayon, ang sinasabi nitong si Pimentel, imumungkahi niya raw sa Pangulong Duterte na magtalaga na lamang ng mga kapitan ng barangay sa bawat barangay. So, ano magiging trabaho po ng Liga ng Barangay? Kung hindi elected po yung uupo, mababali rin po ang Liga ng mga Barangay. Yun po yung paniniwala ko. I-correct nyo po ako kung mali. Kung may nakikinig po. Sa susunod po, meron kaming kakapanayamin dito. At dito sa darating na Sabado, mapapakinggan nyo na po kami dyan sa DWWD Armed Forces Radio. Alas 3 po ng hapon yan hanggang alas 4 po. Pakinggan nyo po kami ron. Mapapanood nyo rin po kami. May Facebook Live din po ron. So, kailangan po magkaroon ng kaliwanagan sa ating mga nakikinig sa mga barangay na nanunungkulan, mga barangay official. Ano role ng barangay, ng Liga ng mga Barangay? Gay appointed. Appointed lamang po ang lahat ng mga nanunungkulan sa barangay. So may question. Ngayon, papasukan po ni Pimentel. Sasabihin niya raw kay Pangulong Duterte, mamili ka na lang. Hindi ba isang malaking kalokohan, katarantaduhan yan? Dahil dito po, dilapag mo rin yung local government code na ginawa ng tatay mo, ni Senator Aquilino Pimentel, na dapat po sa isang barangay, para maging isang barangay kapitan, ang isang kapitan na gustong manungkulan sa barangay, dapat siya elected. Kinukonsider siya bilang ika nga po legal na nanunungkulan busag na ginusto ng tao, ibinoto ng tao, hindi inilagay, hindi tinalaga.
Hindi ba? Labag po sa kautusan ng local government code po yan. Kaya maraming batas na nababoy po dito sa ating bansa. Hindi ko naman sinabing binaboy po ni Pangulong Duterte. Meron naman mga matatalinong konsihal po dyan, congressman dyan eh. Marami namang matatalinong mga senador eh. Nasa kanila na lang po kung magpapatanga sila. Doon sa batas na ikangay ayos sa kanila, mali. Pero pinipikit nila yung mata nila at ginagawa nilang tama. Simple lamang po. 1 plus 1 equals 12. Dito lamang po nangyari yan. 1 plus 1 equals 12. Tanong nyo po sa senador tsaka sa congressman kung hindi tama. Tanungin nyo po. Kasi pikit mata. Bakit pikit mata? Takot ang mga tarantado. Takot ang mga tarantado ng mga kasuhan. Bakit? Hindi ba inilabas yung Queen of Pork Barrel, si Janet Napoles? Hindi ba inaabsuelto? At naglabas din po ng mga pangalan ng mga congressman, pangalan ng senador, na sangkot do sa mga anomalyang pidap. Hindi ba parang hinostage yan? Parang nilagyan ng patalim sa leeg. Dalawang patalim nasa leeg. Huwag kang iiling. Kapag umiling ka sa gusto ng gobyerno, tusok ka, patay ka. Kailangan puro tango ka para yung kutsilyo, hindi ka matusok. Hindi ba hostage pong maliwanag yan? Alam mong mali. Alam mong labag sa batas. Pero sinasang-ayunan mo. Hindi ba? Ganito po yung nangyayari sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Hindi pa martial law po yan. Wala pang martial law. Wala pang batas militar. Hindi po ba? Simple-simple lamang po yung pagbabase. Alangan naman sabihin natin si Coco Pimentel, bobo. Alangan naman sabihin natin yung mga senador na nandyan po sa Senado, bobo. Alangan ba sabihin natin lahat ng mga congressman dyan sa Kamara, bobo. Lahat po yan may pinag-aralan. Iba dyan, abogado. Pero nagtataka lamang po tayo. Simpleng Pilipino. Nakakaintindi sa mali at tama. Pero itong mga matatalino, na bobo. Ano po mangyayari po? Ano po mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa ating bayan kung Pilipinas? Saan tayo pupunta? Politika. Usaping politika. Kung pag-uusapan para po may benggansa, gaya nangyari nga pong pagsasampa raw po ng kaso dito kay Pinoy, tungkol po sa pagkamatay ng SAP 44. Hindi ba? Bubuhayin daw po yan. Sabi sa atin, wala tayong pakialam eh. Gusto nga natin, may managot po dyan sa Mama Sapano 44 eh. SAP 44 yung pinatay na mga Special Action Force ng Philippine National Police. Jesus Mariones, talagang hindi makatao. Niratrat, pinatay. Isang tao lang terorista ang dadamputin, huliin. Niratrat. Sino nagutos? Suspendidong PNP chief na si Purisima. Sino kasama? Si Pinoy. Dapat po may managot talaga dyan. Dapat. Bakit inilihin? Bakit itinago? Bakit yung nagkukuman, suspendidong PNP chief? Bakit hindi alam ni Marojas? Hindi ba dapat po, meron pong ikangay mangyaring investigasyon. Hindi po yun nililinis. Hindi yun tinatago. Dapat po may managot. Pero, sino-inoy lang po ba dapat pong parusahang mga pangulo ng bansa na gumawa po ng mali sa kanyang panunungkulan? Paano yung manyanyakaw? Yung manyanyakaw, yung magnanakaw. Yung nagnakaw sa kaban ng bayan. Ilang pangulo po yan? Isa, absuelto, congressman. Isa, mayor. Bigla nalinis po bayan kong Pilipinas. Hindi ba tayo pwede magkaroon ng tamang investigasyon? Tamang batas. Kaya nga po na aakusahan yung Korte Supreme. Huwag naman po magagalit, Medyo pangit po yung nadidinig natin. Yung tawag po sa Korte Suprema, sus Mariones. Bilang nga po yung taxpayer po, ating bansa, napunta tayo sa tax. Ng tax, meron pa tayong 10 minuto.
Ito raw pong pagpapatong ng ika nga po buwis, dagdag buwis po, ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan ng BIR, Bureau of Internal Revenue, magdadagdag raw po ito ng panibagong dagdag buwis. At ang tatamaan po sa buwis na yan, si Juan de la Cruz. Yung purong pilit nagpipilit mabuhay, nagpapatulo ng pawis para sa kanyang pamilya. Ito po yung nahabol po ng hinahabol po ng BIR. Hahabulin po nila yung mga pangkaraniwang manggagawa. Dahil sinasabi nga po rito, yung train o tax reform for acceleration and inclusion, yung tinatawag na train, hindi po yung train ng PNR na pupugak-pugak, Kung kukolektahin daw po ng Bureau of Internal Revenue ang mga atraso, ng malalaking kumpanya sa buwis, hindi na raw po kailangan po yung dagdag na buwis na ipapatong po sa mga petroleum product. Patay kang bata ka. Petroleum product na naman po ang pagkukunan ng buwis. Ito po yung buwisit, di ba? Bakit po? Ang sinasabi nitong mga magagaling po nating mga ekonomista diyan po sa gobyerno, sa BIR, malaki raw po yung makukuhang buwis kapag halimbawa po nagdagdag po ng panibagong buwis. At itong tinitingnan nila, yung petroleum product, may tax na, tataksan mo pa hanggang magkadagdag ang tax. Ang sinasabi nila, exempted daw po yung mga maliliit na mga kumikita lamang po na pangkaraniwan bilang manggagawa. Pero hindi nila tinitignan pag namili yan, bumili ng mga noodles yan, kape yan. Kung ano pa mga pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, lahat po yan tataas. Kaya kung kumikita man siya na 480 o 500 mahigit isang araw sa minimum, kulang po yun. Kahit dagdagan mo pa, kulang. Dagdagan mo ng konti yung sahod, kulang pa rin. Siyempre, pag nagtaas ka ng tax, tatama po yan sa mga pangkaraniwang Pilipino. Pamasahe. Pagkain, bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig. Parang binigtin mo na sambayan ng Pilipino. Pero kung tama po lamang, makukunan mo lamang po ng tamang buwis ang mga mandarayang nagbabayad ng buwis. Yung malalaki establishmento, may mga mall, may mga supermarket, may mga malalaking lupain na nandadaya ng tax. At ang kasabwat, mga taga BIR. Sinabi nga po kung yan ang malulutas na problema, nakakasiguro po tayo, hindi na kailangan yung dagdag tax. Habulin lamang po yung mga mandaraya sa buwis. Yun lamang po. Yun lamang po yung nakikita nating solusyon. Andito po sa Pilipinas, yung simpleng solusyon, pinahihirap. Pinahihirap po yun. Kasi po, may kwarta. Kapag walang problema, wala kang kikitain pera. Ibig sabihin, wala maglalagay. Dito nga po, sinasabi, billion po yung billion yung collection, pero million lamang po yung pumapasok. So, wala pong katuturan, walang mangyayari po. Kasi, sino man magaling na presidente ng bansa, hanggat mayroong corruption na nangyayari po sa ating gobyerno, hindi tayo uunlad. Sa loob ng 5 minuto, magdarating po yung ikalima ng hapon. At sa ikalima ng hapon, babatiin ko naman po yung mga nag-birthday nitong nakaraan. Happy birthday po, siyempre sa aking apo. Si Juan Mateo Hines Ansures. 5 taon na yan. Yung pasaway kong apo. Tapos lahat ng nagdiriwang po ng mga kaarawan po ngayon at mga magdiriwang pa ng kaarawan. Si Nanay Carmen. Carmelita San Gabriel, happy birthday po sa darating na 25. Happy birthday po sa inyo. Sana po
Bigyan kayo ni Lord ng marami pang karawan sa buhay, malakas. Matibay sa sakit. At lalo po, makatulong po kayo sa ating mga kababayan sa sagip. Yung sagip, suway at gabay sa ikauunlad ng pamayanan. Sa kabilang studio naman po kami, sa dating na Sabado, sagip, sandigan sa ikauunlad, sagip, suhay sa ikauunlad ng pamayanan. Doon po yun, sagip ng bayan yan. Ngayon, meron pa tayong 5 minuto. Doon sa 5 minuto pong yan, hindi po ba nagkaroon po tayo ng itinatawag po na earthquake drill. Sa akin po, bayan ko, maraming nagreklamo. Doon sa sinagawang earthquake drill po ng iba't ibang mga munisipyo. Dahil nga po, pinangangambahan yung tinatawag yung the big one o big bang. Maraming tinatawag, big one, big bang. Kasi once na po tumama sa atin yung 7.3 o 7.4 na lindol, dito sa Metro Manila, kukulaps po ang Metro Manila. Maraming building po ang magbabagsakan dahil nga po siya tinatawag na yung fault line, yung Marikina fault na tinatawag po. Hinog na raw po, anytime daw po, na lumindol na may intensity 7, may higit sa intensity 7, kukulaps po ang Metro Manila. Kaya po ganun na lamang po yung paghahanda po ng ating mga kababayan. Paano po tayo makakaligtas? Paano tayo makakaiwas sa sakuna? Kaya nga po nagkaroon po ng tinatawag na earthquake drill. Pati mga hindi inaasang pangyayari, magnanakaw, hostage, terorista, tsunami, lindol, baha, sunog. Ginawa po yan. Nagkaroon po ng mga practice dyan, mga drill. Paano gagawin kung sakaling dumating yung mga ganun sakuna? At least handa po sa bayan ng Pilipino. Handa tayong lahat kung ano ang mangyayari po sa atin. Mawawalan po ng komunikasyon. So dapat, alam natin yung gagawin natin, alam natin kung saan tayo tatakbo, alam natin kung paano tayo makakaligtas, lalo na yung ating pamilya. Kapag dumating kasi yung ganung pagkakataon, kanya-kanya na po. Yung pulis, hindi na tayo intindi ni pulis. Iintindi niya yung pamilya niya para iligtas. Yung mga komentarista, gaya ko. Ayoko naman po sabihin na ililigtas ko kayo. Hindi po ba? Siyempre, isipin mo yung kahit sinong tao, isipin mo yung pamilya mo. Hindi po ba? Kaya po dapat po tayo, alam natin kung anong gagawin natin kapag dumating po yung ganyang kalagim na sakuna. Sabi nga ni Pangulong Duterte, wag na raw po sa bansang Pilipinas yung tumama yung big one na mangyayari sa bansa. O sa iba na raw, sa kayang iba. Saan kayang iba? Pero tama po yung sinasabi natin, dapat lagi tayo mapaganda. Lagi tayo mapagmasid, hindi masasakuna. Yung mga nangyayari po sa ating kapaligiran, nangyayari sa ating politika, sa ating mga kababayan, sa ekonomiya, ano pa man, dapat mulat po tayo riyan. Huwag po panis ang laway. Bilang Pilipino, dapat alam natin kung anong dapat gagawin, kung anong tama at anong mali. Yun lamang po. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Ito ang inyong sandigan, kaibigan. Jun Ansures nagsasabing, ang tama po pinaglalaban. Ang mali, nilalabanan. Kasama ko po si kasamang Dan Silveta, absent lamang. Mula sa himpilan ng DWDD 1134 Katropa Radio, ang himpilan ng hukbong sandataan ng Pilipinas. Sumasa inyo ang programang Hitik sa Balitaan, komentaryo at serbisyong publiko, ang sandigan at gabay sa ikauunlad ng pamayanan, ang Sagip ng Bayan. Sagip ng Bayan. Narito na ang bagong tambalang walang takot sa komentaryo at may puso para sa serbisyong publiko, ang inyong mga lingkod bayan, Dan Zalweta.
Barreta at June Anzores sa Gift ng Bayan.